Pinangangambahan ngayon ng ilang mga bansa ang epekto ng nakatagdang pagtatapon sa Pacific Ocean ng treated radioactive water mula sa nasirang nuclear power plant ng Japan. Hindi rin naiwasan ng umalma dito ang mga mangingisdang Pilipino, lalo't posible itong makaapekto sa kanilang kabuhayan. Ang sentro ng balita mula kay Clazel Pardilla, live. Angelique, nagprotesta ang ilang grupo ng mga mangingisda at environmentalists bilang pagtutol sa pagtatapon ng treated radioactive wastewater mula sa sumabog na nuclear plant sa Fukushima, Japan. Makalipas ang 12 taon nang sumabog ang nuclear plant sa Fukushima, Japan, na itinuturing na isa sa pinakamalaking nuclear disaster. Sinimula ng itapon ngayong araw ang treated radioactive water mula sa naturang planta. Tinatayang aabot sa 1.34 million tons ang dami nito o katumbas ng 5 Olympic-size pool. Papakawalan o sinimulan itong pakawalan sa Pacific Ocean na pinakamalaking karagatan sa mundo. Bagay na kinundena ng isang grupo ng mga mangingisda. Pangamba ng pamalakaya, makontamina ang dagat ng Pilipinas at maapektuhan ang mga isda na isa sa kanilang pangunahing hanap buhay. Huwag lasunin yung ating Pacific Ocean. Huwag siyang gawing imburnal sa pamamagitan po ng pagtatapon ng 1.3 million metric tonelada na toxic radioactive wastewater sa Pacific Ocean. Dahil tiyak po na apektado po yung ating karagatang Pasipiko, lalong-lalo na po sa panahon po ng amihan. Ang pinaka-vulnerable po na maapektuhan ay ang Philippine rice. Tiyak po na makukumptamina yung ating mayamang pangisdaan at tiyak na maaapektuhan po ang milyon-milyong mga mangisda. Ikinababahala rin ng ilang grupo ang posibleng banta nito sa food security at kalusugan ng tao. Malaking porsyento ng kinakain natin ay isda. Okay, so yung food security natin, isa yun sa posibleng matamaan over the years. Kung ang isda ay isang nakakain ng isang chemical na hindi man nakain ng bata yun, pero nakain ng kanyang ina nung panahon ng nagbubuntis siya, posible ang tama nun sa reproductive at saka sa bata na lalaki. Hindi rin sang-ayon ng China sa hakbang ng Japan at nanawagan na huwag ituloy ang pagtatapon ng wastewater mula sa nuclear plant at iginiit ang maraming paraan para i-dispose ang wastewater tulad ng pagre-recycle sa tubig. Una nang ipinaliwanag ng Japanese government at International Atomic Energy Agency na itinuturing na international watchdog na ligtas ang pagpapakawala ng tubig na dumaan sa Advanced Liquid Processing System. Kaya ibig sabihin, itong radioactive wastewater ay treated na. Pero hindi nito ikinakaila na mayroon pang tritium na natitira. Isang radioactive material na mahirap ihiwalay sa tubig. Pero isinailalim naman nila ito sa dilution hanggang maabot ang mas mababa pa sa regulatory limit. Nagtayo na ng mekanismo ang IAEA na magmo-monitor ng wastewater discharge. Samantala, sa pahayag ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas, sinabi nitong kinikilala ang technical expert ng International Atomic Energy Agency. Tinitingnan niya ng Pilipinas ang issue at epekto nito sa science at fact-based na perspektibo. Iginiit ng DFA na prioridad nito ang proteksyon at preservation ng marine environment. Ang Department of Environment and Natural Resources naman, tiniyak na ipatutupad ang kanilang mandato at yan, Angelique, yung pagsasagawa ng regular na water quality testing. Angelique, ayon sa standard ng World Health Organization, nasa 10,000 becquerels per liter ng tritium yung nasa safe standard at ayon sa Japanese government, nasa 190 becquerels na lamang yung component itong mga itatapon na wastewater. Kaya ayon naman sa DOST, naniniwala sila dito sa
mga pag-aaral na ito, lalo na nung international watchdog sa nuclear energy. At kung ganito nga kaliit yung level ng tritium, ay sinasabi nila na ligtas naman ito. Angelique? Okay, so Clazel, in short, walang nilalabag na international law ang Japan sa pagtapon nila nitong treated but radioactive water. May ito? Angelique, nakapasa kasi yung level ng tritium doon sa International Atomic Energy Agency dahil yung limit talaga nasa 10,000 tritium lamang per liter. So, nasa 190 tritium yung nakita, so mas mababa na ito. Kaya sinasabi ng international watchdog nga sa nuclear energy na pasok na ito sa standard at ligtas. Ayon sa isang marine expert natin na nakausap na si Hernando Bacosa, Pinoy ito na nag-aral din sa Japan kung ano yung mga epekto ng pagsabog nga ng planta sa Fukushima. Yung radioactive may effect talaga sa DNA, pero dahil maliit na lamang, hindi na, kumbaga negligible na yung effect. Pero pwede kasi itong mag-accumulate o dumami, kaya dapat maging continuous pa rin yung monitoring ng Japanese government pati rito sa Pilipinas. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.